What's up mga kaklistites, me again Patrick Patricio. So for today's video guys ay nakita nyo sa inyong harapan, yan yung hydraulic brake set na Tektro. Okay, so ngayon kasi ay install na natin siya kay Trinks. Papalitan na natin itong tangke. Yan, okay. So ito yung ipapalit natin, yung Tektro na galing sa Trek natin. Kung natatandaan nyo is nagpalit na rin tayo ng brake set dun sa Trek natin kay King. Okay, so ayan yung mga gagamitin natin. Yan, okay. Tapos andun yung oil, yung gagamitin natin oil, sa yung mga caliper, yung brake. So ito is putol pa yan. Ito yung sa likod, teka lang yan, kung makikita nyo putol pa yan. Okay, yan. So hindi ko pa alam kung anong olives nya o yung barb nya gagamitin. At yan din yung mga disc rotor nya. At original pa lahat yan, wala pa akong pinalitan dyan. Pati yung brake pad nya, yun pa din. So dito lang tayo mag-ano kung ito ba yung gagamitin natin na 59, BH59 or yung 90 na yung silver. Hindi kita eh, wait lang. Kita sa ano. Yan, so yan siya. So hindi ko pa alam kung ano yung gagamitin natin dyan, basta prepare lang natin para mamaya pag nabuksan na natin to, yung mismong ayan yung sa likod, at least may kita natin yan kung ano yung gagamitin natin, kasi itong sa harap hindi na yan eh, parekta na yan dun. Yan ang pinakamadaling ikabit. Okay, so yan yung gagamitin natin. So ano pang hinihintay natin, at simulan na natin to. Let's go. Baklasin muna natin yung mga ito. Yan, ito may mahirap, ayan oh, yung grip na to, silicone. So anyway, let's go. Okay mga kakrista, so nakita nyo naman na tinanggalan natin yung dito. Yan, maluwag na rin yung mga shifters natin. So ngayon is unahin natin yung dito sa harapan. Okay, so kaya kasi yung isa sa pinakamabilis at pinakamadaling ikabit. Okay, so ayan, lalagyan na natin to kasi hindi siya ano eh, tawag doon, hindi siya yung nagaganon, buo po siya, kaya kailangan tanggalin natin yung grips, tsaka papalitan na rin natin yung kasi ang ano, hirap tanggalin, nakita nyo naman kanina. Yan, nalagyan na natin to, forma lang muna natin, tapos ayan, tapos yung sa baba. So okay, dito tayo sa baba, ilagay na natin dito. So napansin lang ako dito, pwede ko palang ipasok dito yung sa ano nya, ito. So kailangan mo pang putulin, so hindi ko na lang gagawin to dito, sayang diba? So ipitan ko na lang dito ng cable tie. Okay, so siguro pag sinipag na lang puputulin ko, tapos ilulusot natin dito, nagbuta siya dito. Okay, so yan, so ikabit lang muna natin to dito. Okay, so lagyan natin ng thread locker yung mga, ito yung mga dati niyang bolt. So ang dati niya is color red, ngayon magiging blue na kanyang thread locker. Yan, konti lang yan. Okay, tapos lagyan na natin dito. Siyempre hindi muna natin hihigpitan yan for the alignment purposes, kasi papalitan din natin yung rotor niyan eh. Sabay na rin natin pagtapos nito para isa na lang. So hand tight lang, kahit hindi mo na ano,
kahit di mo na hand tight. First my Allen key. Yan. So ganyan lang muna, maluwag-luwag. Okay, so ngayon palitan ko naman yung rotor disc nito. Let's go. So yan, natanggal na natin to. Ito ko muna, Tektro na siya. Okay, kabit na natin ngayon. Teka lang, higa natin para so okay, ayan, nalagyan na natin to. At medyo pahirapan lang na konti, pero anyway, nilalagyan na natin yung bagong handlebar para mahigpitan natin to, no? Ito siya, handlebar tuloy, handle grip pala. Yan. So ganyan lang para makita lang natin yung pwesto ng brake. Yan. Okay, so higpitan natin to para hindi na gumalaw. May guide lang tayo dito. Okay. Yeah, so ngayon tatanggalin na natin ito ngayon para makita natin yung kanyang level na natin sa ground, para pag nag-click mamaya teka lang, may level natin sa ground para pag nag-click box na siya. Yun, higpitan na natin ito. Ano ba? Marami ito. Na rin natin ito ng bahagya para hindi lang siya tumalag. Although hindi siya gagalaw kasi ang higpit kami nung paglagay ko. Hindi ko nang ba't gano'n eh. Yung sa kaliwa naman ako. So tatanggalin na natin to with the 8mm na gamit na wrench. Okay, so ito na siya. Tignan natin mo, dahan-dahan lang, baka mamaya matiga natin to kung tatanggalin natin to. Hawakan, alalay lang. Ayan. Para malaman natin yung pagkalagay niya tsaka yung barb niya, kung anong gamit niya. Galaw-galawin natin to para madaling yung tanggalin. Yun, sumama na siya. Ay, kakaiba siya, oh. Kaya kaiba yung pang Tektro. Tingnan natin kung ubra tong gagamitin na. May o-ring siya, oh. Kakaiba to, ah. So tara, ayusin muna natin. So okay mga kaklista, no, nakita nyo kanina na magkaiba yung parang ibang style yung natin. Ito, yung olives at barbs ng Tektro. Hindi ko siya in-expect. Okay, kakaiba siya yun. Yan, meron siyang o-ring. Yan. So tayo, wala tayong ganito. So sa mga napapanood ko naman, parang bagay naman yung iba. Pero ito kasi pang Tektro. So tinignan ko siya sa isang online, hindi ko na kung Shopee o Lazada. Sa lalagay ko lang din yung picture nung pwede mong pagbilhan ito tsaka yung link. Medyo pricey siya, nasa 200 plus. At meron naman yung tingi-tingi, pero syempre susubukan natin kung anong meron yung sa atin, di ba? Okay,
So ito, yan. Tapos yung kinuha ko ito, di ba ito yung sa atin ito yung beige 90, ito yung beige 59. So tabi na natin to kasi ito yung pinagputulan ni Tektro. Okay? Tapos kinuha ko tong hose para i-testing kung ano yung mag-fit. Teka lang Ayan, so itong 59, nang finit ko siya sobrang luwag. Diba? Pasok agad. Sobrang luwag niya. Ngayon, isusuot naman natin tong 59. Ito medyo masikip. So siguro ito ang gagamitin natin. Subukan natin kung uubra to. Okay? Tara, let's go. So okay guys, bago natin ilagay yung mga olive tsaka barb, iporma muna natin yung panglikod. Dito siya. Okay? So ngayon, ito muna. Ito. Yan. Kasi meron tong parang papasukan mo dito. Yan o. Yan. Itong dalawa. Maliban lang dito. Yan, tinan niya. Ano ba ito? Kasi ito, ayan o. Hindi siya kasya doon. Tulad doon, dito din. Para kasing pang preno kasi niya, pang ganito siya. Ganito yung style niya. Kaya hindi natin siya may lalagay doon. Although, pwede mo siyang gawa ng paraan, babarinahin mo para bumilog yung pinakaganito niya. Yan, para lumaki. Pero hindi ko nagagawin yan. Okay na yan. I-cable tie na lang natin. So, tara, lagay na natin. So, ayan. Isusot ko lang muna to. Kung ano niya, cable niya. Dito. Kasi ditong dalawa lang ang kasya. Okay, so ayan. Talang hirap ng isang kamay lang Yan. So, dito siya. Tapos dito, isa. Yan. So ito lang yung magiging ano niya. Tapos yung the rest yung kanina, ano na lang yun. I-ano na lang natin. I-cable tie na lang. Yan. So sana guys maging okay yung ano no. Yung olive mamaya. So ngayon ito muna. Install muna natin to. Yan. Wala nang cut. Yan. Okay, so lagay na natin. Siyempre, allen key at yung mga screw. Nasaan na yung screw niya? So okay mga kakalista, napalitan na natin ng disc rotor yung sa likod. So ngayon, subukan na natin lagay yung olive. Let's go! So syempre, yung mga kailangan mo nang ilagay, itong mga cap. Tapos itong thread nya. Yan. Tapos yung olive, medyo masikip siya eh. Ako lang ba't hindi siya kasya. Teka lang pasok ko muna to. Sikip. Wait lang. So ayan guys, so napasok ko na.
medyo binawasan ko yung kapal nito, kinater natin. So ito risk tong ginagawa natin. Hindi ko siya may pasok ng husto pa sobrang sikip na. Dapat may allowance pa ng konti yan dito na block pero titira natin yung ganito. Okay, so lalagay na natin yung pinaka valve nya. Asan na yun? Ayun, try natin kung kakailanganin pa ng pusher. Yan, ganyan. Pasok ko na, kinamay ko lang yan. Pero mas masikip naman to kaysa dun kanina sa page 90. So tara, ilagay na natin ngayon sa lever kung uubra. Let's go. So yun guys, ilagay na natin dito. Yan, dito natin kung mag-giswak o kung maglilik pa rin ba siya o hindi. Subukan lang natin. So kung idiin natin, tapos isabay natin diin, sabay thread tayo nito. Pero hindi ako 100% dito subukan natin. Okay, so ngayon higpitan na natin. Ayan. So ihigpit yung barb doon, tignan natin yun kung uubra. Okay, hawakan na natin to. Ayan, sana umubra. Obserbahan natin kung maglilig-liga. Sigpit lang. Okay. Yan. So okay na siguro yun. Pumunta tayo ng basahan. Punasan muna natin. Yan. So yung alcohol. Relax natin ang alcohol. Para parang kinuha ata. So anyway, ito muna. So yan, punasan lang natin. Tapos pigain natin. Hindi pa natin ito naragdagan ng oil. Subukan lang natin pigain. Nakita ba sa camera yung kung pwede siya mag-leak? Makikita naman sa ba? Ito diba? Yan. So zoom na lang natin para mas kita kung mag-leak siya. Okay, ayan, ito siya. So ngayon, try natin pigain. Okay nga naman dun yung rotor. Yan, pinipiga ko siya. Pero dadagdagan pa natin ng oil yan. Pero obserbahan natin bago natin tawag dun, dagdagan ng oil. Kasi kung magdadagdag ka ng oil tapos naglilik naman, hindi wala din. So kumakagat na yung preno doon, nakikita ko to sa likod. So ngayon observation tayo dito ngayon. Sabihin pwede siya, no? Kasi wala pa siyang leak walang leak. So piga-piga lang tayo, tingnan natin, obserbahan natin yan kung maglilik. Okay, so piga-piga lang, tingnan natin kung magkakaroon ng leak. Excuse me. So ayan. Okay. Wala naman ako nakikita ng leak. Ibig sabihin goods yung BH50 BH50 ano ba yun? 59 yun. So ang ginawa ko lang doon, di ba yung hose, kinater ko lang yung kanto-kanto para pumasok yung barb niya kanina, kaya sobrang sikip. Okay, so diniskartehan ko lang yun, pero meron talagang para dito. So yan, lalagyan natin ulit yung picture nung para doon. Okay, so okay naman siya, wala siyang leak. So ngayon is maglalagay na tayo ng oil. Let's go. So okay, ngayon bubuksan na natin yung lead port nya. Ito siya. So ang size nito is Torx 15. Tara, buksan na natin. Landahan lang kasi may o-ring din to. Napakaalam ko. Ayan, kung nakikita nyo parang gray.
yung pinaka-o-ring niya. Ayan. Ganda ng o-ring yan, oh. Kesa dun sa Shimano. No offense pero maganda siya. In fairness. Tsaka mas mataba yung screw niya. Mas mataba. Okay, tabi lang natin. Kasi itong funnel na to is hindi kasya doon sa pinaka malaki masyado, so kukuha tayo ng adapter niya. So itong adapter is i-join force natin siya. Okay, ito yung adapter. So i-screw natin dito. Wala, hindi ko mahulog. I-screw lang natin. Okay, kasi ito naman i-screw natin dito. So yun yung match nya. So magta-top up tayo. So ayan, tara simulan na natin yung pag-top up. So okay, yan is lalagay na tayo ng oil. Let's go, konti lang muna. Okay na muna yan. Tapos try natin kung ano, kasi maraming nawala kanina. So pigay-pigay lang natin to hanggang ma-feel mo na yung tamang ano. So you know, bubbles. So yan, konti lang. Maganda niya, pigay natin yung ano, yung pinaka dito niya. So tingnan natin nga pala, baka mayroong leak. Ayos, tuyo. So pigay natin. Ayan, so yan pa siya. Kasi hindi naman siya internal, no? So kaya pwede natin pigay-pigayin. Okay, tignan natin kung meron nga angat. So wala na, parang ganun lang siya. Konti lang yung nadagdag halos. Pero mga dalawang patak lang siguro yun. O at least sigurado tayo. Okay, so pagkatapos niya is tatanggalin na natin ulit. Tsaka dagdag observation na rin dito is wala. Ay ito, lumapon siya dito. Sabihin hindi masyadong maigpit doon. So tara. So okay yan, okay na nga siya. Napuno ko na kanina, medyo hindi ko lang naigpitan yung ano kanina dito. Kaya nag-leak siya, pero ngayon okay na. At puro na siya. Nakikita nyo na yung color pink dyan. So yun yung pinaka fluid niya o hydraulic niya, mineral oil. Okay, so ngayon tatakpan na natin ngayon. Let's go. Maganda yung apaw-apaw siya para maganda talaga is may ready kang basahan tulad niya. Okay lang yun kasi punong-puno nga, mas maganda na yun kesa sa kulang. Tamang higpit lang guys. Okay, ayan yan. Punas-punas. Tignan natin kung may leak. Pero ang ganda, astig. Ang ganda ng ano, ang ganda ng laro. Okay, so ngayon is ano muna natin ng alcohol to. Linisan natin. Kuha muna tayo ng alcohol. Ayan, sprayan natin alcohol para smooth. So maganda. So makikita natin yung pinakalangis niya. Importante yung nandito yun sa may gilid. Pero hindi pala kita sa camera. Yung dito. Ito yung inano ko inobserbahan ko kasi nga ito iba yung valve natin. Although ngayon wala naman siyang leak. Okay, yun ang ganda naman. Astig eh. So ito yung cover niya dito. So hindi ko muna tatakpan for observation muna. Okay, so ngayon is ayusin na natin yung sa may tawag dito. So sa may likod, isi-center na natin, i-align na natin. Tara. Okay guys,
tapos na ang ating pag-i-install. So ngayon, gagawin ko na lang ang sunod is, ayan, i-ano ko na lang to, i-cable tie ko na lang yan dyan. Okay, so ito yung takip nito para dito. So ngayon, obserbahan ko to lang siguro mga 2 araw, okay, sa overnight, yan. Kasi hindi man basta-basta mo makikita yung leak nito eh. Okay, so update ko na lang kayo guys sa mga susunod na video kung ano nang nangyari dito. Okay, so yun lang guys, sa ngayon is successful ang pag-install natin ng hydraulic brake set kay drinks natin. So ayan, kikable tie ko na lang yan later, madali na lang yon. So ngayon tapos na, okay, at pati dito kikable tie na lang natin. Ayan, okay, so yun lang guys, maraming salamat sa panonood nyo. Sana may natutunan kayo sa ating, hindi ko alam kung mahabang video na to. Sa alam ko, mahaba to pag in-edit ko na eh. Okay, so maraming salamat sa panonood nyo guys. At na-upgrade na natin itong si Tektro. Tap, ano siya dati ba? Tanki, ngayon Tektro na siya. So yun lang guys, maraming salamat sa panonood nyo. Yan, okay na yan. Okay guys, maraming salamat. God bless and ride safe. Sheesh, bye bye. Tektro tsaka Shimano, baka naman.